May binabiyahe pa rin ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte pa the Netherlands matapos siyang ipaaresto ng International Criminal Court para sa crimes against humanity. Kaugnay po yan ng war on drugs. Umapela naman ngayong umaga ang kampo ng dating Pangulo sa Supreme Court para utusan ng gobyerno na ibalik siya sa Pilipinas. At may ulat on the spot si Salima Refran. Sam? Rafi, Connie, naghain nga ng petition for writ of habeas corpus ang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Kitty Duterte dito sa Korte Suprema kasunod nga ng pagbiyahe ng pamahalaan sa kanyang ama patungo sa International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands. Sa pamamagitan ng kanyang abogadong si dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, hinihiling ni Duterte sa Korte Suprema na utusan ng pamahalaan ng Pilipinas na iharap ang kanyang ama. Gate ng petisyon, kailangang utusan ng Korte Suprema na ibalik ng pamahalaan si Duterte sa Pilipinas at panagutan ang mga paglabag sa mga karapatan nito sa ilalim ng saligang batas. Labag raw sa konstitusyon ang ginawa ng gobyerno na umano'y pagkidnap kay Duterte at pagsuko sa kanya sa isang banyagang institusyon. Hindi raw ito makabayad at kasuklam-suklam na pagsuko ng soberanya ng Pilipinas sa ICC kung saan wala na raw jurisdiksyon sa Pilipinas. Narito ang bahagi ng pahayag ng abogado ni Kitty Duterte. Umaasa kami na pag inutusan sila ng Supreme Court na ibalik si Pangulong Duterte dito at ipresenta sa Supreme Court, kaya pa rin nilang gawin. So, kaya din kami nagmamadali. Actually, gusto sana namin kahapon, pero nakita nyo naman kahapon, kahit si Attorney Sal mismo ayaw papasukin. Paano kami makapaghanda ng petisyon? Paano namin makausap yung mga kliyente para makafile? Hindi nga kami makapasok. Rafi, Connie, hanggang sa ngayon wala pang inilalabas o wala pang impormasyon na inilalabas sa desisyon o panibagong aksyon ng Korte Suprema. Kasunod naman nung inihaing petisyon kahapon ni dating Pangulong Duterte at ni Senador Bato de la Rosa. Nagkaroon na nga ng special raffle para talakayin ito ng mga maestrado pero wala pang impormasyon tungkol sa hinihinging TRO ng mga petitioner. Yan muna ang latest mula nga dito sa Korte Suprema. Rafi, Connie. Sam, pagkatapos maghain ng petisyon, ano ang magiging proseso ng pagdinig nito sa Korte Suprema? Connie, sa ngayon, importante na malaman natin kung magkakaroon nga ba ng raffle ang Korte Suprema para talakayin na nga ang petisyon na ito. Natatandaan natin kahapon, nagkaroon ng special raffle na iniutos mismo ng Chief Justice para nga talakayin agad yung urgent motion na yan para sa TRO. Ngayon, aantabayan na natin kung ano magiging aksyon dito ng Korte Suprema. Connie. Maraming salamat, Salima Refran.